maniwala kayo, okay. Kung hindi, it's not about politics. Hindi kami angol. And we do not crave political power. Inday is not, she is foisted. Hindi naman galing sa kanya yan eh. Oo. Mga tao. Hindi niya kasalanan na nagsama sila, naging vice-presidente siya. Sincero naman yung pagsama niya kay Marcos. If there is something wrong there, hindi niya kasalanan na nandiyan ngayon at is being projected or foisted to be a presidential candidate. Ako personally sabi ko, dahil wag ka na lang kung gano'n lang naman. Hindi naman tayo hangul dyan eh. Pasalamat na lang tayo sa... Sabi ni Ramon, sinong masyadong mayabang? Si PRD? Mayabang talaga yan. Mayabang talaga si PRD. Nung sinabi niya papatayin niya yung mga addict tsaka mga pusher, di ba ginawa niya? Yung problema, reklamador kayo eh. Nagre-reklamo kayo na hindi niya nagawa yung kanyang yung kanyang pangako na lilinisin niya yung drug sa Pilipinas. Samantalang pag nagtatrabaho naman siya, reklamo naman kayo ng reklamo. Pag may namamatay na mga addict at mga pusher, reklamo kayo ng reklamo. Mayabang talaga si PRD, pero wag kang mag-alala, wag kang masyadong apektado. Kasi si PRD, kahit mayabang yan, may pagyayabang yan. Pucha, wala ka bang ipagyayabang? Piskal ka na, dati ka pang congressman, mayor, naging presidente ka pa. Hindi, wag kang maapektuhan. Kung sakali man, sampahan nila ng 100 kaso yan, wag kang apektado, kayang-kaya ni PRD yan. Wag kang masyadong apektado. Dahil una sa lahat, yung kayabangan ni PRD, for 6 years, yun ang nag-aangat sa buhay mo. Yung kayabangan ni PRD, yun ang nagsalba sa'yo nung pandemic. Noong mga panahon na walang bakuna, walang trabaho ang mga tao, sarado ang lahat, si PRRD ang nagbigay ng ayuda sa mga kamag-anak mo. Ikaw. Kaya wag kayong masyadong iyakin kung si PRD mayabang, totoong mayabang yun. Hindi siya katulad ninyo. Hindi siya katulad ng mga dilawan na nagpapanggap na mga santo na gustong makanonize ng Vatican. Hindi po siya ganoon, mga bossing. Yun nga yung gusto natin eh. Yung presidente na hindi kailangan ng statesman, ang kailangan yung may puso para sa mga Pilipino, yung magtatrabaho para sa atin. Di ba? So, yung sinasabi ni Ramon Eugenio na masyado siyang mayabang, true. At gusto namin ng mayabang na presidente. Ayaw namin ng presidenteng sinungaling. Ayaw namin ng presidenteng, hindi ko sinasabi si BBM lahat ng mga previous presidents. Ayaw namin ng kurakot na presidente. Ayaw namin ng sinungaling. Ayaw namin ng takot na presidente. Gusto namin mayabang. Okay ba? Sabi ko sa inyo, pag pumunta kayo dito, siguraduhin nyo na yung bala nyo parang nuclear bomb yan. Na pag sumabog dito yan, hindi na tayo sisikatan ng araw. Ganun ha. So, lakasan nyo pa. Medyo yung mga barbirada nyo, lakasan nyo pa. Sige, tuloy natin to. Diyos, yung kapatid mong congressman, yung isa mayor. Ang papa mo dumaan sa presidente. Tama na yan. Bigay mo na sa kanila. Sa kanila na naman. Makakita ng ganitong politiko. Anak, napakahirap ng pagiging presidente. It's a thankless job. Gumawa ka ng mabuti, masama ka pa rin. Gumawa ka ng masama ka pa rin. Kaya likelihood ng mga namumuno sa gobyerno natin, gumagawa na lang ng masama. Gumagawa na lang sila ng masama. Kasi nga, kapag gumawa ka ng mabuti, masama ka pa rin eh. Hindi ba? Kaya nga sabi ni Lian, nakpakan mga bossing. Salamat po. Ayun yan. So, tinan mo naman, di ba? Saan ka makakita ng ganito? May ganito ba?
na na dating presidente, siyempre gusto mo magkaroon ka pa ulit ng isang anak na presidente. Tapos yung susunod na anak niya, presidente. Alam mo kasi ang sarap pag kami kamag-anak ang presidente, putya, siga ka 6 na taon. Oo, siga ka 6 na taon. Mantakin mo, halimbawa ako, pinsan ko, tsuhin ko si BBM. Maniwala ka, napakayabang ko na yan. Hindi ko pa nga tsuhin si BBM, ang yabang ko na. O kung tsuhin ko yan, talaga naman, imaginein mo, ang sarap kaya nun. Sa pamilya nyo, merong 4 na naging presidente. Oo, pero ito si PRD, sinasabi niya that being a president is a thankless job. The likelihood of madungisan lalo yung pangalan mo, gusto mo magsilbi, pero sisirain ka lang ng ganun-ganun ng mga taong kalaban mo sa politika, hindi mo deserve. Hindi sinasabi ni PRD na hindi mo kaya, Inday, pero para sa akin, mahal na mahal kita, anak kita, hindi mo deserve. Pero ikaw naman, PRD, tiwala lang. Tiwala lang kay Inday. No? Alam ko na ayaw mo siyang masaktan. Tiwala lang. Huwag mong spoil din si Inday. Kaya niya yan, sir. PRD, kaya niya yan. Kaya nga siya nag-VP ngayon para pag-aralan na yung mga bagay-bagay at tatingnan kung kaya niya ba. Kaya ba talaga ng loob niyan? Feeling ko, kaya niya yan. Hindi ba? Di ba? Yan. Total, sa pamilya natin, naka-presidente na tayo, okay na tayo dyan. Ikaw naging busy ka presidente. That is my advice to my public, to my... So, itong mga ito, you do not go around you should not be crazy to invent things and you pit me against the Marcos. Wala akong away kay Presidente. I may have something to say against him in... Ay, thank you very much, Warlito. At sa inyo pong pag-sponsor sa ating channel. Mabuhay kayo. Mabuhay kayo ng mga 700 years. Ever manambasto si Tatay Diggs? Oo, sabi ko nga sa inyo, ang tawag niyan kay Mocha, Ma'am Mocha, ma'am. Ma'am, kumain na po kayo, ma'am. Likay, dito po kayo umupo. Ganun yan. Ang tawag niyan kanina, Trixie, ma'am. Sobrang galang niyan ni PRD sa babae. Ano lang niya yan? Bibig lang. Alam niyo, lahat naman siguro tayo may tsuhin, may lolo na mayabang. Na akala mo, pinaka-babaero sa buong mundo Alam mo kasi yung mga ganyang matatanda, kaya sinasabi nila na basto si PRD, yung mga ganyang may mga edad, wala na kasi yung mga yan, hindi na yan tinatayuan. Kumbaga, yabang na lang ang meron ng mga yan. Grabe ang ego ng mga matatandang Pilipino. Sa mga kalalakihan dito, pag dumating kayo sa punto na hindi na nagpa-plug racing yan, maniwala kayo talaga namang napakasakit sa ating pagkalalaki niyan. Tapos para maano mo yun, para maitago mo yun, yung sama ng loob, magiging mayabang ka. Oo, yung babae doon, crush na crush ako. Oo, nung dumaan nga ako doon, nalaglag yung panty noon. Diba alam mo yun, yung mga ganong tsuhin yung lolo nyo na mayayabang, common yan sa lahat ng pamilyang Pilipino. Kaya hindi ko maintindihan bakit may mga tao na, ayaw namin yung bastos. Ayaw namin yun. Ako, napaka nung balahura bibig niya. Pero minsan yung balahura, yun pa yung maraming nagagawa. In the future. Pero hindi pa nangyari. Hindi pa niya ginawa. Hindi pa. There's no reason for me na basta birahin ko na yung presidente. Do not pit me against the Marcos. Wala akong kay Jaime, wala akong si Jaime, kilala ko. Jaime, nakikinig ka man. Wala man tayong wala akong plano na kung gusto ninyo yung kapatid, yung pinsan ninyo maging presidente, then work on it. Now, pagkapanahon na, alam mo sabi ko nga, the presidency is a gift from God. Maski na gusto mo maghal-hal dyan, kung hindi ibigay. So tayo yun pagka sabi ko nga sa inyo kaya ang Banateros talaga naman sabi nga yung pagiging presidente is a gift of God or from the heavens. Kahit anong gawin maghal-hal dyan. Ano ba yung hal-hal? Sa mga Bisaya dito, ano ibig sabihin ng hal-hal? Ano ba yung umiyak o lumuha? Ano ba yung hal-hal? Umatungal?
So ang sinasabi niya is kahit maghalhal ka dyan, kung hindi kaloob ng Diyos na maging presidente ka, wala. Kaya ako, mataas ang respeto ko kay Marcos kasi nanalo siya. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na manalo siya. Ngayon, huwag na natin madada, yung dakdak ng dakdak. Okay. So kahit anong dakdak mo dyan, kung ayaw ng Diyos na maging presidente ka, hindi ka mananalo. Okay. So yun na nga yung sinasabi ni PRD. Kaya ako sabi ko, mataas din ang respeto natin kay PBBM kasi nanalo yan. Ibig sabihin, dapat talaga, hindi ako nananawagan ng mag-aklas tayo. Tayo'y punta sa EDSA tapos labanan na. Hindi. Ayaw ko nung ganun. Gusto ko nga matapos ni PBBM yung kanyang 6 na taon and gusto ko nga siyang mag-succeed bilang isang presidente because ang success ng isang presidente ay success ng Pilipinas at ang success ng Pilipinas ay success nating lahat. Success nating lahat. Kaya nga, ako naniniwala ako na nanalo si BBM dahil gusto rin siya ng langit na manalo. Huwag na nating isipin yung Smartmatic, Smart Magic. Maniwala kayo sa hindi. Oy mga boss, ito totoo lang hindi talaga mananalo si Leni Robredo. Kasi si Leni Robredo lang naman yung malakas na kalaban talaga. I mean, alam ko lahat tayo dito mga maka-score. Meron mga dito na maka-score. Alam din naman ni Isko na mahihirapan siyang manalo because alam naman ni Isko, wala naman siyang ganung kalalim na pera talaga, karaming pera para labanan niyang makinarya ng mga yan. Ang naging makinarya ni Isko, kami lang syempre, alam mo na. Kahit na naniniwala sa amin, pero hindi naman kami nagbibigay ng pera, yung kabila naman nagbigay ng pera, magbibenta, wala talagang boboto sa kanya. So yun mga bossing. Yung Smartmatic, I'm sure na nandiyan yung issue na yan. Pero ako medyo, alam mo yun, I'm in the 50-50 ako dyan. Feeling ko yung Smartmatic, they will use it sa mga future na na election. Pero nung 2022, well, sinasabi ni Glenn Chong yun yung may istorya siya dun hindi ko naman hindi ko naman binabasag yun. Ang sa akin lang is, mananalo talaga ang mga Marcos at kasi nga tinandiman sila ni Inday Sara. Sigurado, makikita nyo naman kung gaano sila kalakas Grabe. Maaaring hindi 31 million, maaaring mas mababa doon, pero definitely siya pa din ang mananalo. Halimbawa, sabihin na natin ng daya sila, sabihin na natin. I'm sure nadagdagan lang yung boto nila pero definitely hindi mananalo si Leni Robredo over ay Bongbong Marcos lalo na tinandiman nung Inday Sara. Ganun yun. So ako naniniwala ako na nananalo si Bongbong and the fact na nanalo siya, it means gusto din ng heavens above na manalo siya. So tayo bilang bilang mga mamamayan ng Pilipinas, the only way na dapat natin gawin is to inform them pag di na tayo masaya, then palakpakan natin sila kapag may nagagawa sila mabuti. Then kapag kapalpak, babatikusin natin sila. Ganun lang yun. Di ba? Sabi nga ni Jolly Wilder, palagay ko nagdagdag lang ng konti si Smartmatic kung meron si BBM, pero mananalo yun. Malaking factor na kaya nga nila niligawan. Si Inday wala nga plano tumakbo ng nationals. Ayaw niya talaga ng presidente, kaya nga niligawan na lang nila si Inday na kahit busy na lang. Kahit na na lang. Kahit vice president na lang, okay na. Kasi kailangan namin talaga yung powers ng mga Duterte. Oo, kasi kung walang Inday Sara, pwedeng neck and neck yung labanan nila ni Leni Robredo. Hindi ba? Pero may Inday Sara ang laki ng factor na yun mga boss. Kaya nga nila pinilit, nag-file na nga yun ng COC ng mayor Pero pinull out pa at nag-file ng vice president kasi alam nila na yun ang magpapanalo sa kanila at mas madali silang ipanalo ni Inday kaysa sa Smart mo. Yun, so yun lang masasabi kong haba na naman ng litanya mo. Boss, inuubo ka na, daldal ka pa ng daldal. Pero yun nga, hindi ka magiging presidente kung hindi ka loob ng Diyos. Ng presidente, hindi lang. Kita mo kalaban ko sa politika. Puro may pera. Ako from the
from the cold. Kalayo ng Davao. Bigla na lang ako nag-travel sa the whole Philippines. Hindi ko alam na suportado ako ng mga Ilocano, suportado ako ng mga Tagalog, mga Batanggenyo, mga Ilonggo. Kasi nanalo ako. Kung ngayon sabi ko, paano ko ginawa yun? Wala akong pera. Hindi ako makakampanya. So, ano ba? What was my reputation that? So, gano'n yan. All has been said and done. It boils down to something like this. Hindi naman pagyayabang. Not necessarily me or Inday or my other achievement. Ang public office is always about integrity. Ayun na, integrity. Palakpakan. O sa Congress, makinig kayo ha. Public office is all about integrity. Then kahapon may balita kay Franz Castro na nagkakalat ng chismis na may impeachment, umuugong na impeachment complaint kay Inday Sara. So, ibig sabihin, wala kayo talagang mga integridad dyan. Kapag wala kayong ginawa kay Franz Castro doon sa kanyang pagkakalat ng chismis na mayroong impeachment, ibig sabihin, yung integrity na sinasabi niya, pinagsisigawan niyo yan, wala yan, sabaw yan. Sana may kasali honesty and being correct all the time. Be on the right side. Pero tama, dalawa lang yan, tama o mali. It's always integrity. Kung wala kang prinsipyo, makikita mo ngayon. Ito yung mga Pilipino. Makaibigan ko pa naman, sana huwag kayong magalit. Naiintindihan ko. Kita mo? Parang... Paano kaya kung si Lenny manalo? Yun na. Sabi sa inyo, I really cannot imagine a Lenny Robredo president. I can always live with the Marcos, with the Bongbong Marcos president. But a Lenny Robredo president, parang I really cannot imagine. Siguro kung nangyari yun, baka nagtatrabaho na ako sa Japan. Baka nag-apply na ako sa Saudi. I just really cannot imagine putting my family's future in the hands of a Lenny Robredo. Wag naman sana, Lord, wag naman sana. Marami na pong presidenteng nagwasak sa Pilipinas. Baka naman. Wag naman sana. Wag naman sana. Wag ikaw naman, SB. Diyos ko, napadasal ako dahil sa sinabi mo eh. Wag naman sana. Okay na ako sa Marcos. Okay na. A Marcos is better. Is 100,000 times better than a Robredo. I am telling you. I am telling you, mga bossing. Ayaw ko naman, Antakin mo, hindi nga siya aware na lahat ng mga anak niya babae. Oo, hindi niya nga alam na may mga daughters siya and four of them are ladies. Ay, Diyos ko po. I don't want to use any kind of symbolic pero kita mo pag ganon takbo ko sa doon. Alam mo, sabi nila Marcos at Lenny pareho lang, no, I don't want to cross that bridge. Lagi natin sinasabi na I will cross the bridge when we get there. No, I will burn that bridge. I don't want to ever cross that bridge. Please lang, wag na si Lenny, kayo naman. Huwag naman na tayong huwag natin masyadong pahirapan yung mga huwag nyo naman tinatakot tapos na November 1. Sabi nga nito kahit na weak daw si BBM, sabi ni kahit weak, pwede na pagtiyagaan, true. Para sa akin para sa akin lang. Kung medyo, sabi nga ni Garski, kung medyo nalalalaan kayo ngayon, di lalo na kung yun ang nakaupo. Diyos ko po!
Hindi naman Yung mga talagang alam mo yun, yung kikilabutan ka, iniisip mo palang kadiring-kadiri talaga. palipas ng isang linggo sa itong panderonet. Kasi tingnan nyo o imagine nyo, yung mga Marcos, kahit papano, may mga Duterte pang mga nakaupo eh. May, ayan, dyan pa sila Maynard Guevara, o may mga Duterte pa din sa administrasyon, sila Arnel Ignacio, ang gagaling eh. Imagine mo, pag dilaw yan, Diyos ko po, lahat yan, tatanggalin nila. Kawawa tayo mga bossing. Oo, promise. So okay na rin kahit papaano, ito si BBM, meron pa rin siyang konting, alam mo yun, konting bahid ng mga Duterte na somewhat nagbabalansi eh. Oh, imagine mo pag naging purong dilaw yan, putragis yan. Baka pati mga ngipin natin, mga zombie na tayo sa Pilipinas siguro. Napakahirap isipin talaga niyan pag nangyari yan. Pag wala dito, away na kayo. Oo, bahala ka na dyan sa sarili mo. Ikaw na lang kung gusto mo, pero kami, dito na. Why? There are honest congressmen and representatives. Pero yung pera means ibulsa mo or projects na ibigay sa iyo, magkakaroon ka ng porsyento, ngayon 40%, ibulsa mo, or talagang projects, pera, gawin mo eskwelahan, gawin mong health center, or depende sa tao yan. So individually, hanapin natin kung sino yung mga tao na yan. But you know, alam mo sa totoo lang. Ayaw kung sana there are few good men. Yung prinsipyo na tao na hindi nandala. Hindi ako nagyayabang. Pero kung magyabang lang naman ako. I was your president, I was your mayor dito sa Davao. Ni minsan. Kaya sabi ko, yung bahay ko na i-bless mo, Pastor. May second floor na lang. Hindi ka tayo magkasama mga church worker mo, sila Ingrid, sila Dide. Magkasya-anim lang na tao. Matter of principle. Mga tao yun. Hindi ko sabihin na ako yun. Ako yung pinakatigas, ako pinakaanis. No. This is my own. Kaya I'm talking about why I survived the presidency and the mayorship for so long a time, 23 mayor ako, congressman, presidency. Because may isang salita lang ako. You did not tinker with public funds. Ayan. Lapis. Ayan. Pakan. O, hindi ba apakahusay? Napakaganda talaga nitong mga binitawang salita ni PRD na to. So, it's a matter of principle. Yun ang sa kanya. And sinabi nga niya na, I've been a president, I've been your mayor here, I've never, parang hindi siya, ang sinasabi niya, hindi lang niya matapos-tapos, pero hindi siya nagnakaw. And if these people wants to, tell itong mga Pilipino, itong mga nasa makabayan gustong paniwalaan yung mga Pilipino na itong pamilya na to ay mga magnanakaw, siguro mas maganda mag-lifestyle check kayo pare-parehas. Ba't hindi kayo mag-lifestyle check pare-parehas? Tingnan ninyo kung sino sa inyo yung mas namumuhay ng marangya. Sabi nga ni PRD, putya nga kayo, may mga bahay kayo rito sa Maynila, yung mga congressman sa probinsya, may mga bahay sa Maynila. Samantalang ako, presidente na ako ng Pilipinas, putya, kondo lang ang meron ako dyan. Condominium lang. Wala akong bahay.
Yun ang sinasabi niyo. Sabihin nyo na magnanakaw pa ako niyan. Bernie Surgeries, thank you very much po sa iyong napakasarap na pakulay. Salamat sa iyong maagang pamasko. Bibili natin Robitussin yan para mas gumaling tayo. At wala na tayo sigurong sakit sana sa mga susunod na live stream natin. Thank you very much, Bernie, sa iyong generosity. God bless you. Sana'y bumalik sa iyo yan 100 folds. Sige. What differentiation? Sweldo lang talaga ako. Presidente ako, sweldo lang ako. Well, witness to that. Taga Malacanang. Pati yung mismong ngayong trabante, mga budget yan. Tanong kayo. So, naghingi ba ako ng pera na ano? At sakat sa, na presidente ako, lahat ng transaksyon, yung reclamation, yung mga contract sa gobyerno, pinagbawal ko na mag-abot sa mesa ko. Kaya ako mayapang. Yun, palakpakan. Kanina yung nagsasabing mayabang si PRD, sinabi niya mayabang ako. At kaya ako mayabang kasi alam ko sa sarili ko at saksi ko ang langit, wala akong ninakaw. Yo, napakaganda. Sana nakikinig kayong lahat ng mga mambabatas, yung mga kontraktor na, congressman pa, makinig kayo, mahiya kayo sa mga balat ninyong mga hayop kayo. Sa dami ng pera na nakulimbat ninyo, maniwala kayo. Hindi na kayo tatanggapin sa langit sa sobrang yaman nyo. Hindi nyo yan madadala sa mga hukay ninyo, maniwala. Life is short, Diyos ko po. Kung yung mga Pilipino ninanamnam ang bawat araw ng kanilang buhay, kayo naman kinakamkam ninyo lahat ng pwede nyo makamkam habang kayo nabubuhay. Ayan, kaya nako po, Diyos ko. Walang transaksyon sa gobyerno na papeles na pirma ko o basahin ko. Bawal. Doon lang yan sa mga congressman, sa cabinet member. You decide on it, work on it, decide on it. Tsaka yun tama lang kasi kung mali, mag-away tayo. Some cabinet members along the way, gano'n nga nangyari. At mga kaibigan ko pa. At tumulong sa akin nung eleksyon. Yung 88. Masakit sa akin yun. Parang, hindi naman bleeding heart, but it was really a hard choice. But I had to do it because I do not own government. Hindi ko pera yan. Itong gobyerno, hindi ko... Kaya, pagka-diretso ako tingin, maskis kanino. Yeah. Palakpakan. Napakaganda ng mga binitawan ni PRD.